Hindi nalabag ang soberanya ng Pilipinas matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paniwala ng isang international criminal law expert, miyembro pa ang Pilipinas ng ICC noong kasagsagan ng gyera kontra iligal na droga. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sanay na sanay ang ICC na magsala ng ebidensya. Yan ang binigyang diin ni Assistant Professor Michael Chu Jr. ng UP College of Law sa gitna ng mga kumakalat na fake news hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa mga profesional at mga investigador, hindi na rin aniya bago ang mga hukom sa mga ganitong naratibo dahil sa mga nahawakan na nilang mga kaso dati. Hindi makakaapekto yan sa ICC, sanay na silang magsala ng ebidensya. Yung mga nakaraan nilang paglilitis, hindi naman din naging immune sa mga ganyang naratibo. So, mga professional sila, mga investigador na experienced, so hindi makakaapekto yan. And of course, lagi namang may dalawang panig sa isang trial at so pwede nilang pagtalunan kung totoo ba o hindi ang isang aligasyon. No? So sa akin, hindi makakaapekto yun sa ICC. Ibang usapan siguro sa domestic, no? Kung paano maka-impluwensya yan sa ating politika. Pero Naniniwala rin ang propesor na hindi nalabag ang soberanya ng Pilipinas matapos arestuhin ang dating Pangulo kahit na kumalas na tayo sa ICC. Paliwanag ni Chu, hindi naman pinilit ang Pilipinas na i-turn over si Duterte sa ICC. Mayroon din anyang temporal jurisdiction kung saan ang mga krimen sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay nangyari habang miyembro pa tayo ng ICC. Merong provision sa Rome Statute na nagsasabi, Article 127, na yung mga bagay na nasa konsiderasyon na ng korte bago pa magkabisa yung ating pagkalas sa Rome Statute ay hindi maaapektuhan, hindi mapaprejudice sa ating paglisan sa Rome Statute. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.